Tayo po misa ng pamanalangin para po sa banal na salita ng Mahal na Panginoon sa umaga ito. Hallelujah, the rest of the Father, great God, the Savior, Jesus Christ, to the first prayer, our dearly beloved noble pastor, evangelist, Waldi Estrada Almeida. And we thank you so much for anointing every part of our salvation tonight, a most all moving, na hindi mo pinagkait sa amin ang iyong banal na Espiritu. Maraming salamat sa mga buhay ng mga patutuo ng amin na pakinggan mula sa aming mga mahal makapatiran, mahal na Panginoon, mag-isa man nagkaloob na kalmatahan siya na buo piring sa iyong banal na gawain. Patuloy buksan ang puso't isipan ng aming mga minmahal na mga baguhan, mga naka-webcast viewers namin makapatiran, mag-isa lugar na ito, Diyos, alsin mo sa amin ang naman nagbibigay ng hadlang at pag-aantok sa aming mga puso't isipan, endorsing the truth and the blessing of the Lord, in the name of Jesus, power and the word behind the power, that the demons of belief cast out, in the name of Jesus, doubt cast out from us, in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Maging mahal, we give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. And we give double honor, the beloved praise in the Lord. We remember the cherish the blessing, preaching, teaching to our beloved evangelist, Waldi Estrada Almeida, maging mahal in Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, maging mahal greetings to beloved Almeida children, maging mahal sa lahat po ng ating pong family, ng ating dearly beloved noble pastor. Tayo pong lahat ay nagpapaabot po na isang napakagandang umagi sa kanila at pagrespeto at paggalang. Ganon din po sa ating pong mga binapit ko preacher, maging mahal, sa ating pong mga kapatiran, mga bisita, mga baguhan po natin, sa ating pong mga webcast viewers po sa umaga ito. Maging mahal, tayo po ay narito sa ating bahagi ng ating pong pakikinig ng banal na salita ng ating pong mahal na Panginoon. Kaya po maging mahal, tayo pong lahat ay handa po natin ang ating mga Biblia upang patuloy po tayo maunawaan ang Ebanghelyo, ang ating Bible study, maging mahal sa ating pong panahong ito. Maging mahal ang ating pong topic ngayon, maging mahal, quiet time. Panahon po na pakikipanaig sa Diyos. Maging mahal mga kapatid, sa every na tayo po ay narito sa ating pananambahan. Sa lahat ng oras, maging aware, maging handa ang Kristiyano. Marami maging mahal, ginagawa ang diablo para may isang wasakin ang pananampalataya ng mga Kristiyano. Kaya maging mahal ang mabisang bagay para hindi po maging talunan ng mga mananampalataya. Laging manalangin. Yan po, lagi itinuturo sa atin ang ating beloved parents in the Lord. Yung panalangin, maging mahal, yung pagpupuri sa Diyos, yung pagsamba sa mahal ng Panginoon, ito po yung mabisang paghahanda sa nalalapit na kaarawan na magbabalik ang ating mahal na Panginoon. Amen. Maging mahal, naniniwala tayo ang panahong ito ay panahon ng ating pakikinaig. Yan po, maging mahal, ang sikrito, ito po'y araw-araw ng buhay ng mga mananampalataya. Ang Kristiyanong hindi gumagawa nito. Yan po ay nagbubunga ng tinatawag ng panlalamig sa pananampalataya at hanggang sa tumalikod ka. Kaya maging mahal, sabi, quiet time. May panahon, maging mahal, at ang panahon natin ito ay panahon na po ng ating paghahanda. Laan po natin ang ating mga oras, ang ating araw. Sabagkat ating po nakikita ang kapanahonang ito ay panahon na po, maging mahal, ng malapit na wakasan ng Panginoon ng daigdig. Bakit? Nakikita na po natin ang mga sign. Nakikita na po natin, maging mahal, yung sinasabi ng Matthew to Revelation, ang lahat ng kaganapan sa daigdig, ang kagunuhan. Maging mahal, ang ating pong nababalita ngayon, maging mahal, ang tao ay walang peace of mind, walang kapayapaan. Kaya't mapalad po tayo sabagkat ang ating mahal na Panginoon na siyang tumawag sa atin, tayo narito, kanyang kinahamagan. Binigyan tayo na mga minmahal ng kapayapaan. Maging mahal. Kaya siya, maging mahal, ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang isang magandang halimbawa ay kagaya po ni Abraham. Si Abraham, maging mahal mga kapatid, siya po ay tanging kanyang nilalaan ang lugar kung saan siya makipagtatagpo sa ating mahal na Panginoon.
na dapat tayo rin bilang mananampalataya sa araw ng Friday at tayo mga mahal ay may Wednesday at may Sunday General Worship. Doon po natin ibubuhos mangiman yung ating buong lakas bilang ating pagsamba sa mahal ng Panginoon Kristo. Kaya ni po mga mahal, dito po sa unang talata sa ating sa ating mga beloved choir members, mga mahal English Tagalog po tayo dito po sa Book of Genesis chapter 19 verse 27. From the book of Genesis, chapter 20, verse 27. And Abraham got up early in the morning to the place where he stood before the Lord. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sabi po sa Tagalog, at si Abraham ay sumampang maaga sa kinaumagahan sa dakong kinatatayuan niya sa harap ng Panginoon. Bago po niya manginman unahin ang isang bagay, ito po manginman ang sinabi ng banal na kasulatan sa kinaumagahan kung saan po siya nakatayo. Sabi po sa harap ng Panginoon ay kanya pong inuna manginman na purihin at walatiin ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Yan po manginman yung lugar na sinasabi ng banal na kasulatan. Ito po yung buhay ng mga mananampalataya. Makikita po muna sa ating kapag ang Kristiyano ay naging pabaya sa kanyang ginagawang tungkuling espiritual, magiman minsan na magbubunga po tayo, na walang gana tayo, na magbasa, walang gana tayo, magiman na magpuri, at higit sa lahat, walang gana tayo makinig ng Word of God. Kaya si Abraham, magiman ay isang bagay na kanyang ginawa ito. At sa ating panahon, manginmahal, ng ating pakikibakang ito, sabi ng Biblia, Abraham, get up early in the morning, the place where they stood before the Lord. Kanyang tinagpo, manginmahal, ang kanyang kinatatayuan, ang ating pinakamamahal, ang ating mahal na Panginoon. Huwag po nating isipin, manginmahal, na tayo malakas. Huwag nating isipin, tayo mature na. Tayo matagal na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi yun ang titingnan ng Diyos. Para sabihin natin na kaya natin talunin ang si Satanas. Kaya natin talunin ang problema. Si Abraham, Father our faith. Tinawag na po siyang ama ng pananampalataya. Subalit lagi niyang tinatagpo ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos, ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Kaya tayo, mahal, sa inyong pagtatrabaho, araw-araw, mahal, minsan pagod na po tayo. Hindi na po natin magawa yung personal devotion. Hindi na po natin magawa yung personal ng ating pakikipag-usap sa ating mahal na Panginoon. In every Friday na lang po tayo nagkakaroon ng pagpupuyat para ating ipagtrabaho ang kaligtasan na ipinangako ng mahal na Panginoon. Sa bawat lugar, ang sabi, doon natin tatagpuin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon Kristo. Manginmahal, yan po yung dakong banal at dakong ating pinagtitipunan sa ating pananambahan. Kaya ang sabi, ginagawa niya ito araw-araw. Hindi lamang po paminsan-minsan lang. Hindi po lamang ginagawa in every manginmahal na tayo po ay nagsisirverse. Bagi sa mga personal nating ginagawa ito. Si Abraham, manginmahal, hindi lang po paminsan-minsan ang kanyang ginagawa na pagharap sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi po niya, siya'y tumatayo sa harap ng Panginoon, manginmahal, habang hinihintay niya na magsalita sa kanya. Manginmahal, na doon po, manginmahal, ang pangungusap, ang pagsusumamo ni Abraham. Mahal na Panginoon, sa umaga ito, sa araw na ito, ikaw ang magturo sa amin, ikaw ang mag-guide sa amin kung ano ang nararapat nating gawin. Yan po yung sinasabi ng ating beloved parents in the Lord, noon pa man, manginmahal, na lagi niyang ipinapanalangin ang mga kapatiran, umaga pa lang, manginmahal, ingatan sila sa kanilang paghahanap buhay, sa kanilang pagtatrabaho, manginmahal, dahil ang dyablo ay nagnanakaw ng ating pananampalataya. Kaya't manginmahal, ang kanyang unang-una na kanyang tutunguhan, yung mga nagpapabaya,
sa kanila mga tungkulin sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Yan ang katotohanan. Dahil sabi nga po, mga ng banal na kasulatan, magsilago kayo. Amen? Magsilago sa biyaya, yung pagkilala sa ating Panginoon. Mga mahal, huwag nating pabayaan, palaguin, hindi nalalanta. Mga mahal, hindi kagaya, mga mahal, ng isang puno. Kapag ang isang puno, walang dilig, nakikita po natin, ito po'y nalalanta at natutuyo. Ang buhay ng Kristiyano, ganun. Kapag siya po, mga mahal, hindi na nakapagpupuri, hindi na po siya nakakapakinig ng Word of God, ng salita ng mahal Panginoon, doon na po magsisimula, mga mahal, na makapasok ang kaaway. Doon na po magsisimula, mga mahal, na tayo maapektuhan yung ating espiritual na kagalakan. Kaya kapag nararamdaman po ito ng mananampalataya, kinakailangan handa tayo. Amen. Everybody say, praise the Lord. 2 Peter chapter 3, verse 18. Kaya hindi po, pakihanda ng Tagalog pagkatapos ng English. From the book of 2 Peter chapter 3, verse 18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen. Dito po sa 2 Pedro Kapitulo 3, versikulo 18. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God. Everybody say, praise the Lord. Ngayon at magpakailanman. Hindi magbabago. Ang ating pagmamahal sa kaligtasan, ang ating pag-ibig sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Kaya't ito ang ating pakatandaan sa buhay natin. But grow in grace and the knowledge of Lord and Savior Jesus Christ. To Him the glory both now is forever. Amen. Amen. Everybody say amen. Mananatili, makinmahal, magsilago sa atin ang pagpapala, ang biyaya ng Diyos. Sumasa kaniya nawa yung kaluwalhatian. Ngayon, magpakailanman, hindi magbabago sa ating buhay. Makinmahal, kinukumpara po ang buhay ng isang taong Kristiyano para lumago po, makinmahal po kapatid, ang isang halaman. Kadalasan sa atin, experience po natin, madami ditong naghahalaman. Kung ikay tamad at hindi mo dinidilig ang iyong halaman, makikita mo isang araw na lang patay na yan lahat. Walang pakinabang dahil pinabayaan mo. Amen. Ang kailangan, mga mahal, ng isang halaman, kailangan niya yung tinatawag na hangin, init araw, at ito po yung dilig. Kailangan ito, mga mahal, sa ating physical na katawan. Ano po ang kailangan ng ating physical na katawan? Makinmahal, ito'y pagkain, init, araw, ehersisyo, at kailangan din naman natin ng espiritual na buhay. Yung pagkain na hindi, makinmahal, napapanis. Everybody say, praise the Lord. Yung pagkain na hindi paminsan-minsan lang, kundi araw-araw ng ating buhay, Kristiyano. Palakpakan po natin ang Diyos. Nakikita po natin ito sa mga mananampalataya sa ngayon. Hindi po sila nakukuntinto lamang na makadalo ng 3 times a week. Yung iba, mga mahal, dumadalo pa kung saan naroon ang ating mga Bible study. Yung iba po, mga mahal, kahit na diyan po sa kanilang kabisihan, nagagawa nila na makapaghayo, mga minmahal. Dahil alam nyo ba, yung ikaw ay mismo sa iyong sarili, ay makapaghayo ka at makapagbunga ka, ikaw mismo matutuwa ka. Marirevive ka mismo kung makita mo yung bunga na dinala mo sa mahal na Panginoon, mainit na naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya maging tayo, lumago tayo, gaya ang halaman. Kapag ito'y naging pabaya, kaya nga po sabi ng ating beloved noble pastor, lagi tayong dumalaw. Tayo yung church, may 3 times a week, and every day na may panalangin ang mga workers, maging mahal. Dahil ito'y pagdidilig ng ating pananampalataya. Tingnan mo po, maging mahal, sa inyong sarili. Kapag kinamaran mo po, tamad ka na manalangin, tamad ka na magpuri, maging mahal,
Napakaganit po ng presensya ng mahal na Panginoon. Yan ang totoo. Napakahirap damahin ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon Kristo. Bakit? Sabagkat ang Espiritu ng Diyos, mangiman ito'y may puso. Ang Espiritu ng Diyos ito'y may isip, manginmahal. Kaya hindi niya ito ibibigay sa mga Kristiyano nagpapabaya o nagwawalang bahala. Pero kung isang Kristiyanong mga anak ng Diyos, manginmahal, lagi silang masimigasig, masaya, manginmahal, dinidiligan niya ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng salita ng Diyos at pagpupuri, lumalago at lumalakas siya hanggang sa siya ay magbunga. Praise God. Sa ating panahon, ito na po yung panahon na hindi lamang ating sarili ang ating atupagin. Hindi lamang po yung mga personal ng ating mga pangangailangan. Ngayon, magiman ang bawat isa sa atin, sabi ng Book of Ezekiel, darating ang panahon, hahanapin sa atin ang ating mahal na Panginoon ang ating mga bunga. Hahanapin ng Diyos, pinisingilin ng Diyos yung ating pong mga mahal sa buhay, mga kapatid, sa ating mga kamay. Kung sa panahong ito'y magharap yun at sa panahong ito, yung kaguluhan ay dumarating na at hindi tayo kikilos at hindi tayo makikiisa sa ating ginagawa ng ating church, mga kapatid. Hindi tayo lalago. Bakit hanggang ngayon nananatili ang ating mga gawain, mga pagpupursigi sa iglesia, sa gawain ng mahal na Panginoon? Dahil sabi ng Biblia ni Pablo, ako man sa akin ay hindi ako titigil ng aking pagsasalita, ng aking pangangaral, ng aking pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Hanggat ako'y nabubuhay at may lakas, ay gagampanan ko ang tungkulin na ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Sa buhay natin araw-araw, huwag lang paminsan-minsan. Kaya yung tao sa pisikal na katawan, mahal, mahina siyang kumain, mahal ng mga gulay, mahal, madalang sa mag-exercise, lambutin yan, mahina siya ang kanyang physical na katawan. Di ba? Marami siyang nararamdaman. Pero kung isang physical na katawan, masipag yan, laging pinapawisan, malusog yan, malakas siya, mahal sa kanyang paggalaw. Ganon din po yung buhay espiritual. Sabi nga po ng mahal ni David sa Psalms chapter 5, verse 3, Panginoon, sa umaga pa lang ay dinggin mo ang aking tinig. Sa umaga pa lang, my voice shall thou inhear in the morning, O Lord. Sa buhay natin, ito ang ginagawa ng tunay na mga mananampalataya. Psalms 5, verse 3. From the book of Psalms chapter 5, verse 3. My voice shall thou hear in the morning. O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up. Amen. Mga awit, Kapitulo 5, versikulo 3. O Panginoon, sa kinumagahay didinggin mo ang aking tinig. Sa kinumagahan ay aayusin ko ang aking dalangin sa iyo at magbabantay ako. Amen. Panginoon, naalaala niyo ba? Nung first time pa tayo, nung first love tayo sa mahal ng Panginoon, kahit ang ating pamilya ay hindi pa mananampalataya, nagagawa nating manalangin doon sa ating tahanan, kahit inuusig tayo, dahil nadan yung first love natin sa mahal ng Panginoon. Yung ating pagsisimigasig, pagsisikap, mahal. At ngayon, ang iba, mga Kristiyano, mga kapatid, ay nawawala na po yan. Nawawala na po yung first love natin sa mahal ng Panginoon. Umaga pa lang, bagkus tayo lumuhod manalangin, iniisip na natin yung trabaho. Baka tayo ay malate at tayo mabawasan o matanggal sa trabaho. Sabi nga ng isang kapatiran, mahal ng Panginoon, hindi baling bawasan nila yung aking increase, yung aking sahod, huwag lang mabawasan ang aking pag-ibig sa iyo, ang aking tungkulin sa iyo, ang aking pagsamba sa iyo. Minsan, mahal, may mga bagay tayo. Yung mga material na bagay ang siyang nananaig sa atin. Pero kapag tayo na palalahanan, nagkaroon tayo ng sakit, nagkaroon tayo ng palo,
nagkaroon tayo mangiman minsan ng palaala ng Diyos. Doon lang natin naisip yung ating pagkukulang na. Maging mahal sa buhay natin. Hindi na kailangan ulit-ulitin pa sa mga mananampalataya na lagi tayong turuan na manalangin. Itinuro na sa atin, kaya nga sabi ng mga alagad sa malap-malap, Panginoon, tulungan mo kami, turuan mo kami kung paano manalangin. Maging mahal, kaya nga nung makita ng mahal ng Panginoon, sila'y tinuruan na manalangin ng gabi. Amen? Tinuruan sila manalangin, maging mahal, ng hating gabi. Kaya't nung makita ng mahal ng Panginoon si Peter natulog, sabi ng mahal ng Panginoon, Peter, hindi mo ba ako masasamahan sa gabing ito? Kumbaga, last supper ko na, huling gabi ko na, hindi mo ba ako masasamahan sa gabing ito upang manalangin? Sa buhay natin, kunti na lang ang panahon nating nakikita ngayon. Huwag na po tayong magpabaya. Huwag na po tayong magwalang bahala, mga kapatid, sa tungkulin na iniatang sa atin ng ating pinakamamahal, ng ating mahal na Panginoon. Ang lahat ng mga bagay, gayahan po natin yung prayer ni David. Here in the morning, O Lord, in the morning will direct my prayer unto thee and will look up. Itingila mo, maging mahal, nakabantay ka. Maging mahal, habang itinataas mo ang iyong ulo sa langit, nakatingala, nakataas ang iyong kamay. Doon idinadaing mo sa mahal na Panginoon, anuman ang problema ng pamilya natin, anuman ang ating kahilingan sa mahal ng Panginoon. Kung may problema tayo, makimal, hindi kaya lutasin ng tao yan. Hindi kaya lutasin ninuman. Ang lahat ng bagay na may kalutasan lamang, mismong tayo ang gagawa nito upang tayo may malay kahabagan ng ating pinakamamahal, ng ating mahal na Panginoon. Naalaala mo yung Kristiyano, pabaya sila. Pero nung panahon na nagkaroon ng lockdown, hindi makasamba, umiiyak, gustong-gustong dumalo, gustong-gustong magsamba. Mga mahal, pero kapag malaya na tayo, wala na. Walang gana tayong maglingkod sa Diyos. Walang gana tayong magbuklat ng Bible. Walang gana tayong manalangin, mga mahal. Dito, kumbaga, sa eskwelahan, tinuturuan lang tayo dito. Pero mayroon po tayong personal na ating i-review, mga mahal, ang ating pinag-aaralan. How much more ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos, i-review natin. Ano ba yung pinag-aaralan? Kung may problema ka, darating ang panahon, ito ay magagamit mo kung ikay nadadown mention. Nagkakaroon tayo ng mga question sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Narito ang salita ng Diyos. Nagbibigay unawa sa ating lahat. Everybody say, praise the Lord. Hindi lamang sa umaga, sabi ng Biblia, mananalangin ang mahal na Panginoon. Kundi nanalangin siya ng buong gabi. Yan po yung ating church na itinuro, mahal, yung overnight prayer. Everybody say, praise the Lord. Wala sa ibang church niyan, mga mahal. Wala sa ibang church na kailangang ginagawang seryoso yung magdamagang pananalangin. Kaya't, mga mahal, mga kapatid, minsan sa buhay natin, yung pagsubok na dumarating, mas maganda yan eh. Bakit? Iiyak ka lagi sa mahal na Panginoon para manalangin ka sa Diyos. Minsan kapag wala tayong pangangailangan, kumplito na tayo, mga mahal, tamad tayo magtaas ng kamay. Tamad tayo manalangin, mga mahal, sa mahal na Panginoon. Kaya, all things work together for good. Ang lahat ng mga bagay sa buhay ng Kristiyano, ito'y pinahintulot ng Diyos sa ating buhay. Amen. Hindi lamang sa umaga, kundi ang sabi ng Luke chapter 6 verse 12, nangyari ng araw na ito, saan siya pumunta? Hindi sa syudad, doon sa tahimik na lugar, upang kanyang madama bilang tao ang pakikipag-usap sa mahal ng Panginoon. Kindly po. Luke chapter 6 verse 12. And it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray and continued all night in prayer to God. Lucas Kapitulo 6, versikulo 12.
At nangyari ng mga araw na ito, na siya'y napasabundok upang manalangin, at sa buong magdamag ay nanatili siya sa pananalangin sa Diyos. Amen. Everybody say amen, mga mahal. Maliwanag po ang sinasabi ng Book of Luke chapter 6 verse 12. And it come to pass in this day that we out and the mountain to pray, nasa kabundukan, they continue all night in prayer to God. Mga mahal, magdamag, siya'y nanatili sa panalangin, mga mahal mga kapatid. Kaya yan po yung mabisa. Kaya sa ating church, ilang taon na po tayo sa mga Panginoon, iba 40 years, 30 years, 20 years, 10 years, 5 years. Yung iba, 2 years. Yung iba nanghihimagod na. Yung iba, nawawalang gana na. Nagrereklamo na. Naunawaan naman ang Panginoon kahit hindi ako magpuyat ngayon. Di ba? Minsan may daan sa tao na tila matuwid sa ating isipan, pero hindi mo alam, ikapapahamak mo pala yung pagpapabaya. Yung walang gana ka, mga mahal. Dahil iniisip mo, alam naman ng Panginoon, yung aking kalagayan, may sakit ako, may karamdaman ako, may problema ako. Hindi yun ang ninanais ng Diyos. Mga mahal, kundi ang sabi, and continue all night in prayer to God. Magdamag na nanatili siya sa panalangin sa Diyos. Kaya't mga mahal, ito hanggat tayo'y narito, nag-aantay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, mananatili tayo mga mahal, na sa araw-araw ay mananalangin. Amen. Yan ang nais ng ating mahal na Panginoon sa buhay natin. Kaya, ano ba yung layunin? Napakikipanaig sa Diyos. Ang pangunahing layunin nito, yung ating mga mahal ma-revive ka. Hinahangad natin na tayo'y pagpalain. Hinahangad natin mga mahal na makanta natin ang katugunan ng panalangin. Pero hindi naman makita sa atin yung pagnanais natin. Yung pag-i-interest natin. Sa yung ating pagiging mga mahal sacrifice, pakikinaig sa Kanya. Higit sa ating hinahangad. Kaya nais ng ating mahal na Panginoon sa araw-araw, kapag siya'y pinupuri natin tuwan-tuwa, galak na galak ang puso ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi, kapag napagalak mo ang puso ng Diyos, magulat ka na lang, kapatid. Yung blessing, yung pagpapala sa iyo, hindi yan kapatiran, hindi mananampalataya, gagamitin ng Diyos instrumento para kapatid, pagpalain ka, bigyan ka ng magandang trabaho. Na hindi ka mawawala, hindi ka mababackslide na maglingkod sa Diyos. Kaya sa buhay natin, ano ang ating ipagpapalit ngayon? Mahal, ano ang ating hahangarin pa sa ating panahon ngayon? Tayo po, ang bawat isa, umiidad na. Tumatakbo ang panahon. Umiigsi ang panahon ngayon, mahal. Nadyan na po yung mga sign na ang sabi naman ng Panginoon, kapag nakita ninyo yung mga palatandaan na nakikita sa inyong paligid, itingala ninyo ang inyong mga ulo. Ako'y nasa pintuan na nga ng kalangitan, siya'y babalik na upang kunin ang mga Kristiyano nagtsatsaga. Nakikita kong kung gaano pagnanais, mahal, ang isang tao, ang isang Kristiyano, ang ikalawang layunin na maaari para magkaroon tayo ng kalakasan para sa araw-araw ng ating pamumuhay Kristiyano, yung pakikipaglaban sa sanglibutang ito. Pakikipaglaban sa tukso. Pakikipaglaban sa kasalanan, sa karamdaman. Di ba? Sa sanglibutang ito, mga mahal, ang diablo ay likas na likas, na wala siyang inuurasan, hindi siya natutulog. Tayo nagpapahinga, mga mahal, pero ang espiritu ng demonyo, kailanman di siya nagpapahinga. Kaya kung tayo ay maging talunan niya, mga mahal, talagang darating yung pagkawasak sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya sabi ng ating dearly beloved noble pastor, manalangin kayo mga anak, manalangin kayo mga kapatid araw at gabi, dahil ito yung sandata
ng mga anak ng Diyos. Kaya, Kristiyano, sabi, ikalawang layunin, maaari magkaroon ka ng kalakasan para sa araw-araw ng inyong pamumuhay. Kristiyano, nakikipaglaban sa panahong ito, sabi naman, ang ating pakikibaka, sabi ng Ephesians chapter 6, verse 12, ang ating pakikibaka, hindi natin nakikita ang kalaban natin na pwede mong saktan o pwede mong itakin. Hindi siya magpapakita, mangin mahal. Kundi ang sabi, siya po ay, mangin mahal, hindi siya laman o dugo, kundi siya makapangyarihan din. Kaya maramdaman mo po, mangin mahal, sa buhay natin, na kapag ikaw ay natutulog sa gabi, hindi ka nananangin, doon na po nakakapasok ang diablo. Ninanakaw niya yung pananampalataya mo. Lalo na, ang iba busy sa work, busy sa pinagbibisihan natin. Nakakapanalangin na lamang po kayo. Mangin mahal, kapag tayo nagsasamba, di ba? Nakapag-pray na lang tayo dito. Ang iba sa atin, mangin mahal, hallelujah, nagsasamba iba. Wala tayong Bible, wala tayong Biblia. Ito'y napaka-importante. Darating ang panahon, wala na kayong makahawak ang Bible. Darating ang panahon, wala ng Biblia, mabubuksan kayo. Ito'y ipagbabawal na, wala na ito, mangin mahal. Kaya nga po, mangin mahal, hanggat narito ang panahon natin, samantalahin na po natin ang panahon na nilalaan ng ating mahal na Panginoon. Makibaka tayo ng mabuting pakikibaka. Sabi ng 6:12, mga kapatid, ng aklat po ng Ephesians, chapter 6, verse 12. From the book of Ephesians, chapter 6, verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, Amen. Against spiritual wickedness in high places. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Efeso, Kapitulo 6, versikulo 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa mga laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa spirito ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Amen. Okay, mga mahal, isulat niyo po yan. Sa gabi, mga mahal, sa umaga, nagising kayo. Habang nagpahinga, nakaupo kayo sa inyong sala ng bahay, basahin niyo po yan, i-review niyo yan. Lumuhod kayo, taas niyo yung kamay, manalangin kayo, magpuri kayo. Bago umalis yung Lord's Prayer, mga mahal, inyong banggitin yan. Ipanalangin natin, bago kayo magtrabaho, lahat ng inyong gagawin, tagumpay, ipagkakaloob ng mahal na Panginoon. Ang ating pakikibakang ito. For we struggle not against flesh and blood, but against the principalities, against the power, against the rules of the darkness in this world, against the spiritual wickedness in high places. Darating talaga yung panahong ito, mga mahal, makapangyarihan ang diablo eh. Yung kadilimang ito sa sanglibutan, mga mahal, mga minman ko mga kapatid, laban daw sa mga ukol sa espiritu na kasamaan sa dakong katais-taasan. Gagawin niya yan. Kaya sikapin mong maging gising tayo lagi sa pananambahan. Everybody say, Amen. Magbasa ng Bible. Sa loob po ng isang araw, pilitin niyo po kahit maigsi lang. Advice ko sa inyo. Bago yung cellphone nyo, iratig nyo ang Bible, magbasa kayo na isang verse. All chapter, kung kaya nyo, mas maganda. Pag kayo'y pagod na pagod, makakatulog ka, yung binasa mo minsan, managinip ka. Yung question mo, yung pangailangan mo sa Panginoon, yung Bible kasi kapag ikay nakatulog, baon mo yan, mangin mahal, nasa isip mo yan. Mangin mahal, may mga bagay minsan, di ba? Ay, malang Panginoon, kala ko Kristiyano ako, hindi na ako magkasakit. May mga malang Panginoon, kala ko Kristiyano ako,
hindi na ako magkakaroon ng mga problemang ganito. Basahin mo ang Bible. Amen. Lalakas ang iyong pananampalataya. Huwag kang papayag na tutulog na yun yung nasa isip mo. Kasi kapag tumulog ka na yun nasa isip mo, puro question, hanggang magising ka, tulala ka. Pero kung inisip mo sa pagtulog mo lang, mahal ng Panginoon, bukas na maga, magaling na ako. Huwag talaga. Dahil sikapin mong maging aware tayo. Sa Biblia, manalangin, mangin mahal, ito po yung katugunan sa ating mga problema. Kaya, ang sabi, mangin mahal, sa buhay natin, kung minsan tayo ay nawawalang gana, udyok ng diablo. Hindi man totoo yan, di ba? Hindi man yan. Okay lang yan. Magbasa ka ng Bible, mag-cellphone ka na lang. Yan, mangin mahal Kaya kayo, mga Kristiyano, ito, iba. Ito, hindi ko nilahat Iba nakita ko. Kahit mga kapatid, mga beloved brothers and sisters, kapag nagpuri tayo, huwag kayo maglagay dito sa tahinga nung higpo na nagpupuri tayo. Ganon din, mga mahal, kapag tayo nagsamba, mga mahal, huwag kayo sumabay, nagpuri ang mga Kristiyano, nagsamba mga Kristiyano, iba, nanood ng cellphone. Kala nyo ba ma-revive kayo niyan? Di ba? Yung bad spirit na umaalis sa Kristiyano habang nagpupuri, sa iyo mapunta yan. Hindi ka ma-revive talaga. Hindi tataas yung panampalataya mo. Nawawala, mga mahal, yung pananabik natin sa salita ng Diyos. Nung araw, kahit mahirap yung church natin, nung pioneering pa ang ating iglesia, nung 1970s, 1980s, mga mahal, yung iba narito na. Mga mga kapatid, hindi pag ganito ka-high-tech ng ating pananambahan, hindi po pag ganito ang mga instrument natin, upuan natin, chapel natin. Pero naggagawa ng Kristiyano na magpuyat kahit sa ilalim ng puno, nagsasamba, nagpupuri sa Diyos. Dahil yung pagmamahal natin. Kaya, mga mahal mga kapatid, sa mahal na Panginoon Kristo, magbasa ng Biblia, huwag kakalimutan yung mga bagay na minsan nagbibigay abala sa iyo. Yan nga po, larawan, cellphone, ano pa man, mga bagay na pinagkakabisihan, mga estudyante, mga kapatid, sa mahal na Panginoon. Sabi nga, magbunyi kayo. Sabi ng banal na kasulatan, laknang na po natin, kulang na po aking oras. Sabi po ng Job chapter 2 verse 10, mga mahal, 2 verse na lang, medyo hindi ko po matatapos ito, mabilis ang oras natin. Job chapter 2 verse 13. From the book of Job, chapter 2 verse 13. So they sat down with him upon the ground 7 days and 7 nights, and none spake a word unto him, for they saw that his grief was very great. Amen. Dito po sa aklat ni Job, Kapitulo 2, versikulo 13. Sa gayoy ng kaimpok sila sa kaniya, sa ibabaw ng lupa na 7 araw at 7 gabi, at walang nagsalita sa kaniya, sapagkat kanilang nakita na ang kanyang paghihirap ay totoong malaki. Mangimal, kita mo yung pagkikiisa ng mga mananampalataya? Wala nagkwentuhan sa panahon nung nakita nila yung shop. Kaya mga mahal, mayroon tayong Holy Supper, di ba? Nung nakita nila man ang Panginoon na doon yung grabing paghihirap. Yung iba kasi mga Kristiyano, mga mahal, kahit sa panahon na iba, binabaliwala nila. Nasa pagsubok na iglesia, yung ibang wala lang. Ang sabi dito ng Biblia, nung ang mahal na Panginoon, mga mahal, sila sa kaniyang ibabaw ng lupa, 7 araw na 7 gabi, ay walang nagsalita sa kaniya sa mga Kristiyano sa panahon yun. Walang nakipag-usap. Nakiisa sila lahat. Nakidalamhati. Maging mahal mga kapatid, sa buhay natin, yun po yung nais ng Diyos. Yung pagiging seryoso, yung pagiging masunurin, maging mahal na Kristiyano, yun po ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Amen. Say, praise the Lord. Kaya sa banal na kasulatan, yung panalangin, pakikipanaig sa Diyos, sikapin mo sa iyong sarili mismo.
adoration, pagsamba, pagbibigay, pagpupuri, paglalawalhati. Bukod pa po tayo nagpupuri, nagkakaloob kayo na mantay love offering. Naglalaan tayo para sa mahal na Panginoon Kristo, mangin mahal. Yan, mangin mahal. Tayo ay, sabi ng Banal Sulatan, huwag pabayaan, nagsisikap na ipagtrabaho ang kaligtasan hanggang sa masumpungan tayo ng mahal na Panginoon. Quiet time, panahon na po ito ng ating pakinanaig sa Diyos. Tayo umawit sa mahal na Panginoon sa umaga ito. Purihin natin ang Diyos, maging mahal, sa lahat ng mga mananampalataya. Isigaw ng ating puso. Sariwain natin kung ano tayo noon, ano tayo ngayon. Nung araw, maging mahal, kung ating ibabalik ang buhay ng mga mananampalataya, makadalo lang kahit walang pamasahe, maglalakad. Yung iba, maging mahal, makikiusap sa sasakyan. Yung iba, maging mahal, hallelujah, magbabay faith. Ganyan talaga ang pag-ibig natin sa Diyos. Kahit nung araw, ilan lang ang ating mga outstation, pero sinisikap na mga Kristiyano, makiisa, makapanambahan sa gawain ng mahal na Panginoon. Purihin natin ang Diyos, maging mahal. You give me love, habang inaawit po natin ang awiting ito. Hallelujah. Hallelujah. You look deep inside, but the rest of the world looks away. Hallelujah. You smile at me. My beloved brother and sister, my members, single choir, adult choir, sikapin natin madama-pana ng presensya ng Diyos. Bukas, Holy Supper natin. Purihin natin ang Diyos sa araw na ito, sa umaga ito. Hallelujah! You give me love, so out so I cry, Almighty. When the rest of the world lost in peace, look in your eyes and the light of the hallelujah. Oh, you give me love with a love give me away. Purihin po natin man ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. That's why I adore you, Savior. That's why I call your friend. And you touch my heart, you touch my soul, and help me start over again. Hallelujah. Oh, that's why I love you, Jesus. That's why I call you friend. You gave me love when nobody give me a praise. Hallelujah. Bisa na po mag-ibang. Hallelujah. You gave me laughter after I cried. Yes. Yes, Lord. Hallelujah. You heard my dream. You heard my dream. Yes, Lord. When the rest of the world
knows His name. Panginoon mahal, habang inaawit po natin ito, I look in your eye. I look in your eyes. Listen, oh God. And I felt the tenderness. You gave me love. Nobody gave me praise. Hallelujah. That's why I only sing you. That's why I call you praise. You touch my heart. You touch my heart. You turn my soul. You touch my soul. Hallelujah. And so Never again. Oh, that's why I love you, Jesus. That's why I want to love you. You gave me love with nobody gave. Maraming mga bagay sa buhay natin mga Kristiyano. Kung may trials tayo, minsan, may pagpapala. Doon tayo mga first love sa mga Panginoon nung araw na alaala nyo. Kahit hadlangan ka ng labons mo, dadalo ka. Harangan ka ba? Dadalo ka. Sasamba ka. Hallelujah. Ay, kung receive you. Sige po, magmahal, abang atin na namapanan ng presensya na niya. Revival of God, hallelujah! you touch my heart. And you touch my soul. And help me start all over again. That's why I love you, Jesus. That's why I always say, you gave me love, but nobody gave me a That's why I call you Savior. That's why I call you friend. You touch my heart, and you touch my soul, and love is all over again. That's why I love you, Jesus. That's why I always say, you give me love, nobody gave Praise the Lord, hallelujah. God bless you, beloved Ardarcol, magibahal sa bagay ito. Kayo po ay narito, magibahal sa ating magdabag ang panalangin sa lahat ng ating mga ilmahal, mga kabatiran, mga witness viewers, mga narito, mga minmahal. Idalangin niyo sa manang Panginoon, ano man ang inyong mga karamdaman, ano man yung mga problema, ano man yung mga pre-request, hindi nagkukulang ang Diyos. Tayo, Panginoon, madalas misan na ang ating mga pagkukulang, sumalit nandiyan ang habag ng ating mahal Panginoon. Tayo manalangin, hubod na kilan mabagpala po na may Ama makapangyarihan sa lahat misa ng po Diyos. Sa umaga ito, Diyos, misa ng pamanang Panginoon, kami narito. Ito po malapay sa unat ng langin ang iyong manubugan ng aming minamahal kinagganang
na binabit, praise in the Lord, na hindi namin makalilimutan mula noon hanggang ngayon. Ang kanilang mga tinuro at mga panalangin sa amin, sa lahat ng aming mga kapatiran. Ano man po Diyos sa kanilang mga prayer request, makaramdaman, mga problema sa buhay ni naman ng Panginoon. Ano ikaw sa patuloy magpala sa aming mga kapatiran sa lugar ito. Maging mga webcast viewers man ng Panginoon, may tagday karamdaman man ng Panginoon. O Diyos, abutin mo po sila sa pagkakataong ito. Ito po ang aming samot panalangin sa iyong pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, bilang po ito, punta ka naman kami sa parte ninyong karamdaman. Kana kami sa ulo, galing po tayo sa overnight prayer, simbolo. Sa katumbas po yan, makinmahal na 3 araw. Nakapangyarihan ng pag-aayuno, ikasaot po natin. Isa unat na langin ng ating beloved na praise in the Lord, man ang ating minamahal ginagala, man ang pastor. Lagi natin ikasaot, di mo yung karamdaman, doktim na TV, dapat sakit sa puso. Kasaot in the name of Jesus, panlulupay, problem disorder. Kasaot in the name of Jesus, down. Hallelujah, nakaampay sa aming mga kapatiran. Be here right now. Lahat ng uning makaramdaman, makahirapan sa mga kapatiran namin. Kasaot in the name of Jesus of Nazareth. Be here right now. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sabihin po natin, hallelujah. Hallelujah, 3 times jump. Mahal, praise the Lord. Tayo po tumayo ang ating mga panalangin nakarating sa manapan ni Kristo. Bangin mahal, sabi na Revelation 19:1, we glory, we honor unto the Lord God. 3 times jump. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, mga mahal. Pagpalain po kay lahat ng ating pumanapan ni Kristo sa umaga ito. At mga mahal, bago po sa ating closing prayer, paalaala po sa lahat ng ating mga mahal makapatiran, bukas po araw na linggo, tayo po mga mahal ay katapusan na naman po ng buwan o ng March. Kaya po mga mahal, Holy Supper po natin sa araw po ng bukas. Mga mahal, maaga po tayo sa ating mga hayo group ngayon. Kung may ba kayo po ay mayroong islat ngayon na pwede po kayo mag-follow up, pwede po, mga mahal, kayo pong makapag-ikot para sa iba nating mga kapatiran na hindi po nakadadalo, maging sa paghayo. Napakahalaga po niyan, mga mahal. Sabado, kasi po sa mga susunod na mga buwan, itong April, ay sigurado magtututok na po tayo sa ilang ating nalalapit na crusade, mga mahal. Ayan po, at nandiyan na po yung ating mga streamer. Gagawin na lang po yan, mga mahal, kulang na lang po. Ibang mga materialis, gagaya po ng mga pintura. Nakabili na po tayo ibang gamit. Kaya po sa iba nating mga kapatiran na nais magbaho para po sa ating krusada, huwag niyo pong pigilan ang inyong puso. Huwag niyo pong pigilan yung udyok ng diablo na huwag kayong tumulong dahil mahirap, may kailangan kayo. No. Habang ginagawa nyo sa banal na kasulatan, yung sacrifice giving, lalong ang Diyos magpapala sa atin. Doon susubukan naman ng Panginoon ating pag-ibig. Sa kabila na tayo naghihirap, ng iba'y nasa pagsubok, lalo nating magtapat sa mahal na Panginoon. Yan ang tandaan nyo, walang kahirapan na magtatagumpay sa mga anak ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Mahal mga kapatid, at Beloved Pioneers in single choir, mga mahal, huwag mag-aamsin mamaya. May general practice tayo every Saturday na ito, ha? Sabagat tayo po, mga mahal, ay malapit na po ang ating crusade, yung pong mag-aayono. Bukas po ang ating pastoral house dito. Kahit anong araw, mga mahal, mag-ayuno na po tayo para po sa ating nalalapit na ating krusada sa dako ng Batangas Laurel, mga mahal, mga kapatid. Bagamat yung iba po ay na-duty po sa mga minyal dahil may pinapaayos po tayo sambahan. Sa dako ng Laurel, ganoon din po sa dako po mga mahal ng Hasaan Santa Cruz bilang na-take over po sa inyong kabalingkod. Sa atin, yan po ay ating pong inaano kung anuman. Mga mahal, alam kong gastos ito, mga mahal, pero alam kong ang mahal ng Panginoon ang magpo-provide, ang magpapadala ng gagamitin ng ating mahal na Panginoon Kristo. Mga mahal, God bless you po sa mga kapatiran po natin. Mga mahal na ngayon po ay tumutugon na diyan po yung ating pong ipunin na yung para sa crusade, diyan po sa ating Sister Information, mga mahal, pwede po lumapit kay Sister Sally, sa mga kapatiran, na diyan po na Sister Marivic, Sister Auring, sa mga krusada, ilagay niyo po from crusade. Ano po? Para alam natin, maipag-pray po natin before na gamitin po natin yan sa darating na krusada po natin. Bukas po, mga mahal, Holy Supper, kasya po naman yata yung L3, ng Laurel sa bukas, yun na lang po ang gamitin nyo. Kasi yung jeep po natin ay 2 po ang sinusundo at yung isang jeep natin ay pinapupunta ko po naman doon sa kapatiran natin sa dako ng Santa Cruz sa araw po ng bukas.
At yung magpapalo po, mahal, magbigay alam lang po kayo para mabudgetan po ng krudo at pambreak ninyo. Mahal, mga kapatid. God bless you po. We love you, my dear Jesus. Sa ating mga kapatid na sulugan nito, sa mga driver na magdadrive, pauwi, ingat po kayo sa pagmamaniho. Kung inaantok, magpahinga po muna. God bless you, mahal. Sa mga coming choir, mag-practice na po kayo. In single, in youth choir, mag-practice po, mahal. Praise God. Ano po? Praise God. God bless you po, mahal. Tayo tumayo na bilang pagtatapo sa pinagpalang banal na gawain, alas 3 ng umaga, para makapagpahinga po tayo. Mahal. Praise God. At yung pong mga naatasan po natin, mag-report na lang po kay Star Sally, mahal sa ating pong kung ano pong ating mga tulong sa ating pong church, lalo po sa ating krusada. Sa isang araw na lang po, mahal, kami mag-stay ulit sa Laurel dahil divide ko lang po yung aming schedule para po sa ating pag-aayos ng ating bahay sambahan. May mga kawayan na rin po dyan. Yan po ay galing pa rin po ng Lubuk, Batangas. Hahakutin po yan sa dako ng Laurel sa Monday. Mahal, narito po closing, beloved elder, Brother Danny Pionina, sa kanya pong panguna sa ating pong pinagpalang buong magdamag na ating pananambahan sa umagang ito. Amen. Praise the Lord. God be brother to the family. Mga mana, muli po tayong tubulog sa trono biyaya sa ating panasampan ng paghihiwalay. Praise God. Opo, magpapalan Diyos sa mga banal. Sa matuloy panghalan, muli po kami nagpupuri, nagpapasalamat o Diyos. Hallelujah. Sa kalayaan, pinagkaloob mo sa amin, ikaw sambahin sa Espiritu at katuwaran. Pagkitabuhay namin banal gawin sa pamagdamag na ito, no, sa inyo nilang kasano, Diyos. Hallelujah. Maraming po salamat, mahal Panginoon. Sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa kapuspusan ng banal na Espiritu, binuhos mo sa aming kalagitnaan, mahal Panginoon. Praise God, hallelujah. Ay napakatamis na presensya, yung dakilang pag-ibig, maraming salamat, mahal Panginoon. Lalo tigit, mahal Panginoon, ay Panginoon kaligtasan na aming pong napakindalay, mahal talaga sa aming kalagitnaan, Diyos, hallelujah. Na ito po, mahal Panginoon, sa pagkain ng napapagalaming kaluluwa, kalakasan, pundasyon, aming pagtitiwala sa iyo, na ikaw ang Diyos noon, ngayon, muli magbabalik. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah. At patuloy po namin sinasambot dinadalangin ng kalakasan, kalusugan ng beloved babies, beloved children, praise God. Sampu na mga gagawa, mga ngaral, nakabalikat ang aming mahal pastor sa pagpaglagalap ng iyong mga banal salita, mahal Panginoon, Diyos, hallelujah. At sa umaga ito, mahal Panginoon, kung paano ginawa tungo sa lugar na ito, pinag-ingatan, mahal Panginoon, ganun bubukahiti sa aming mga tahanan, mapayapa, baon-baon ang iyong napakatapos presensya, mga panahon sa kasama, napit panalangin sa matamis sa pangalan Jesus. Amen. Praise the Lord. Glory, glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Sa mga